So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa libro po ng Nehemias, o sa libro ni Nehemiah. At nandito na po tayo sa verse 14, no? So tinitignan po natin kagabi yung tungkol sa naisulat patungkol po sa kwento po nila na kung papaano po sila tinulungan ng Lord, kung papaano po sila sinamahan ng Panginoon, no? Kunento po sa atin dito po sa chapter 9 ng Nehemiah, at patuloy po natin itong tinitignan every time na lagi ko po itong sinasabi, di ba, na every time na nag-aaral tayo sa mga passages po ng scripture, hindi lang talaga natin hindi po pwede na hindi po natin makita yung kabutihan po ng God, yung mga character ng Lord, na Diyos na kinikilala po natin. So sabi po dito sa verse 14 ng chapter 9, itinuro mo sa kanilang ipangili ng araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moses na iyong lingkod. So itong araw ng pamamahinga, mga kapatid, or yung sinasabi po natin, di ba, na Shabbat, or yung naglalaan, di ba, ng isang araw para ito ay gawing sagrado, at ito ay para sa Panginoon, or para po ito kay Yahweh, at alam po natin yung kabutihan po nito ay hindi po ito para sa kabutihan po ng Diyos, kundi para sa kabutihan po ng tao, na mismong alam po natin na ang pagpapahinga ay napakaganda yan sa katawan, di ba, ng tao, and at the same time ay nakikita po natin na ipinagkaloob talaga ito ng Lord, di ba, sa tao upang maging maging maayos, di ba, yung buhay, di ba, ng isang tao. Naninibago talaga ako sa setup. Namamatay kasi yung cellphone. Ayun, at alam po natin na ang araw po na ito ay very sacred, sapagkat ginagamit po ito upang tayo po ay magpuri sa Panginoon, na merong isineseparate po natin, di ba, na araw na para lang sa Panginoon, na para sa Lord, as response doon po sa kabutihan niya sa atin, di ba, doon sa pagmamahal po niya sa atin, doon sa mga ginagawa po niya, di ba, sa atin. So tinuruan sila ng Lord na merong isang araw na para lang sa Panginoon, na para lang doon sa kanilang Diyos na sinasamba, yung Diyos na alam mo yun, yung Diyos na tumulong sa kanila, yung Diyos na nag-save sa kanila mula po doon po sa slavery na naranasan po nila sa Egypt. Ibang-iba ito, lahat lang talaga ng pinagawa ng Lord sa kanila ay ibang-iba sa mga nakagawian ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Yung alam mo yun, yung kahit yung mga dietary rules nila, yung kung ano yung mga kinakain nila, di ba? Alam mo yun, talagang i-prepare lahat ng Lord sa kanila. Yung lahat upang sila'y maging healthy sa kanilang mga pangangatawan, upang maayos yung kanilang kalusugan, di ba? Kahit yung pagpapahinga ay alam po natin na inayos lahat yun ng God, kasi alam ng Diyos kung ano yung makabubuti sa tao.
Alam talagang inihanda niya yung tao na maging maayos, maging mabuti. At bakit ba nagkakasakit yung tao? No? Alam po natin, di ba, na marami pong factor kung bakit po nagkakasakit yung tao, especially po sa kapanahunan po na ito na kung saan ay napakabilis na, 'di ba, ng lahat ng mga bagay-bagay, 'di ba? Napakabilis na yung lahat na lang ay, alam mo 'yon, gusto ng tao yung lagi na lang instant, no? Kaya may mga instant noodles, mga ganyan, yung mga pagkain na hindi na fresh. Alam mo 'yon, talagang inimbak na ng ilang taon, no? Gumawa. Ang tao rin yung ang tao rin yung sumisira, 'di ba, doon po sa sa pattern ng pagkakagawa sa kanya, 'di ba, ng Diyos, no? Kaya napakaganda na alam po natin, 'di ba, na sa Lord kasi gusto niya mapabuti lagi yung tao kahit sa area, 'di ba, ng kanya pong kalusugan, 'di ba, sa area. Basta yung security lagi ng tao, 'di ba, yung iniisip po ng Panginoon. Kaya nagbigay siya ng guide 'Di ba, nagbigay lang talaga siya ng guide. I don't know to you, mga kapatid, kung 'di ba, kapag may mga bago tayong mga appliances, or yung mga bago nating mga gadgets, merong mga, yun, di ba? Merong mga guidelines kung paano gagamitin yon, kung ano yung mga do's and don'ts ng, kunyari, gadget, or yung mga appliances, di ba, na binibili po natin. At madalas, hindi binabasa yon. Madalas hindi binabasa yon kasi tingin ng tao, yung iba ay alam na nila kung paano i-operate yon. Kung paano mag-function yon kasi normal na lang naman ngayon, di ba, sa buhay na ito, yung magkaroon, di ba, ng mga gadgets na katulad ng meron po tayo ngayon, no? Pero nung isang buwan ay bumili dito ng ref, at binasa ko yung brochure, binasa ko yung mga guidelines, at marami pa pala doon sa mga nakasulat ang hindi ko pa alam, no, kung paano, kahit itong si Lola Bells ay hindi niya alam. Ang dami-dami niyang mga ginagawa sa ref na hindi naman pala dapat ginagawa, kahit yung maglalagay ng mga sa flat natin, parang ginawa na nating parador, 'di ba, yung taas ng ref na naglagay tayo ng mga kung ano-ano pong mga gamit diyan. Hindi pala yun pwede, 'di ba? Bawal lang pala talaga yung mga ganong mga nilalagay. Sa atin naman sa Pilipinas, dinadamitan pa, 'di ba, yung mga refrigerator. At nakaka-amaze lang na doon po sa manufacturer, doon sa kung ano po yung gumawa. Ito yung kanyang mga sinasabi, na wag maglagay ng ganito, wag maglagay ng ganyan kasi nakakaapekto ito sa performance ng machine and everything, no? So sabi ko kay Lola, hindi daw pwede yung ganyan, hindi daw pwede yung ganyan. Sabi niya ganon. Mabuti naman at sinasabi mo, di pinatanggal niya lahat, yung mga nakalagay sa taas, ng binili niya. So, maganda kapag binabasa po yung manual Kasi may mga sinasabi dun na kung paano ikikip, di ba, kung paano ikikep yung machine para magtagal siya, 'di ba? Para mag-function siya ng maayos, yung hindi umiinit. Alam mo 'yon, yung sa atin masyadong mainit kasi ang daming nakalagay sa maganda siguro na nakakalimutan kong sabihin 'yon, no? Pero maganda yung nagbabasa, 'di ba, ng manual. Maintindihan naman natin kasi wala namang manual nung dumating sa atin 'yan dahil nga
yan po ay bigay sa atin. No? So, maganda yung may manual, di ba, sa buhay na ito. At ang manual po ng mga mananampalataya is no other than ang banal na kasulatan, di ba, ng Diyos. Kaya hindi lang talaga mapapalayo, hindi lang talaga mapapariwara ang buhay ng isang tao kapag ang salita po ng Panginoon ang kanya pong panghahawakan. No? So sabi po dito, binigay mo yung kautusan sa kanila, ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moses na iyong lingkod. So may servant po ang God, ginamit po niya ang buhay po nitong si Moses upang ibigay yung kautusan, capital letter K po dito, kautusan ni Yahweh sa mga tao. At kung titignan natin dito, di ba? Ano yung character ng God na makikita po natin dito, no? Ano yung character? Siya yung teacher. 'Di ba? Itinuro mo sa kanila, sabing ganon, siya yung nag-create nito, siya yung alam mo 'yon, siya yung nagtuturo, 'di ba? Nagturo dito po sa mga tao. Nasa kanya na lang talaga lahat, 'di ba? Kung walang pakialam ang Diyos na ito sa affairs ng tao, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Bahala kayo kung ano yung inyong gagawin. Binigay ko na sa inyo yung mga gawin. Bahala na kayo kung ano yung inyong gagawin. Pero hindi ganun siya. No? Siya po ay nagturo. No? Siya ay nagsasabi. Ano? Siya ay nagda-direct. Diba? Kung ano po yung gagawin sa buhay na ito upang magtagal ang tao, ma-enjoy niya yung gift, 'di ba, ng buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. So sabi dito, at nang sila'y mauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato. So siya yung provider. Ang Lord yung provider, no? Siya yung nagda-direct sa pupuntahan po nila at upang maging safe po sila sa lahat ng kanila pong sa lahat ng kanilang pagdadaanan, tinuruan po sila. At nakakatuwa na dito po ay makikita po natin na inuna po yung patungkol sa araw ng pamamahinga para maturuan yung mga tao na unahin yung Diyos na ito na napakaganda po ng plano niya para po sa kanila. So siya yung provider, no? Siya po yung nagbibigay ng provision, no? Paano niya ito ginawa? Napaka-imposible ito sa tao, pero wala pong imposible sa Panginoon. Kasi nung mauhaw sila, sabing ganon, ay pinainom sila ng tubig. Saan nanggaling? Mula sa bato. Di ba? Mula sa bato, no? Ay nakapag-create ang God ng tubig na upang sila po ay mapainom, no? At sabi dito, at sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupaing sa kanila'y ipinangako mong ibigay, no? So siya yung provider, siya yung giver. No? Siya yung provider, siya yung giver ng anuman na meron po sila. At ang ipinangako po sa kanila ay yung land, titirhan po nila, yung land na makikilala ang katapatan ng Diyos sa kanila. Yung land na ang walang ibang makikita kung hindi yung pagtulong, 'di ba, ng Diyos sa kanila. Kaya nga yung pangalang Israel, 'di ba? Hindi lang basta ito create ng kung sino-sino lang, 'di ba, para magkaroon lang sila ng pangalan, 'di ba, ng kanilang bansa katulad sa atin, Pilipinas. Kinuha pa ito sa ang pangalan na ito sa hari na si King Philip na sumakop 'di ba sa Pilipinas, sa mga kapanahunan ng nakaraan. So yung pangalan na yon ay doon po kinuha, 'di ba, sa pangalan ng tao po na ito. Pero
sa ibang mga bansa, 'di ba, may mga ano naman, may mga kwento kung bakit ganun yung pangalan, 'di ba, ng mga bansa po nila. Pero dito sa Israel, ibang-iba. 'Di ba? Ibang-iba lang talaga kasi yung Ezra, kapag translate po natin 'yon, 'di ba? Tayo naintindihan po natin, 'yun ay tulong. Yung word na tulong. Tapos yung El ay pangalan ito ng Diyos, Elohim, no? Kaya makikita po natin na alam mo 'yon, yung bansa po na ito walang ibang inaasahan kundi ang tulong na nanggagaling kay Yahweh, no? Ang tulong na nanggagaling kay Yahweh. Si Yahweh ang tumutulong, 'di ba, sa bansa po na ito, no? Siya yung nagkaloob, no? Siya yung nagbigay, 'di ba, ng bansa po na ito ay pinangako po niya at ito ay kanyang ginawa, no? Sabi dito, ngunit naging palalo ang aming mga ninuno, no? So aside from doon po sa kahit sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila, kasi inisa-isa po niya yung mga gandang mga bagay na ginawa po ng Diyos sa kanila, hindi niya ipinag sa walang bahala, 'di ba, yung ginawa ng kanila pong mga ninuno. Sabi dito, ngunit naging palalo ang aming mga ninuno. Anong ginawa nila? Nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. Nagmatigas sila at sinuway ang mga utos mo. So nakita po natin yan sa ating mga lahat, 'di ba, ng mga pinag-aralan, no, na alam mo yun, kapag ang isang tao kasi nalulunod doon po sa karangyaan, doon sa biyaya na meron siya, may mga instances na nakakalimutan po niya ang Diyos, no? May mga instances na pinagsasawalang bahala niya yung totoong nagbigay sa kanya, 'di ba, ng pagpapala, no? Marami po yung mga nakakalimot. Dito na nga lang po sa 'di ba? Dito na nga lang sa klase ng trabaho po natin, na kapag maayos yung trabaho, 'di ba, yung mga gano'n, yung parang walang pressure, no? Ayaw nang lumabas, ayaw nang, alam mo yun, ayaw nang maglingkod, ayaw nang pumunta, 'di ba, sa iglesia. May mga gano'n na mga nakikita po tayo, pero nakita natin na lahat po ng mga katigasan ng ulo, lahat ng pagiging palalo, 'di ba? Lahat ng mga nagsusuway or sumusuway sa utos po ni Yahweh, hindi rin naman po sila napapabuti, no? Kundi mas lalo pa po silang napapahamak, no? Sabi dito, hindi sila sumunod. So dito naman titignan po naman natin kung ano po yung mga ginawa pong response ng mga tao po na ito doon po sa mga kabutihan ni Yahweh na ipinagkaloob sa kanila. Anong ginawa nila? Naging palalo sila, nagmatigas sila, sumuway sila. Kung titignan natin, 'di ba? Maging sa kapanahunan po na ito, it's the same sin. Yung ginagawa ng mga tao, no? Sabi dito, hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Nilimot, hindi sa nakalimutan, kundi sinadyang kalimutan, no? Nilimot nila, Nilimot, sabi dito, naging palalo sila, hindi sila sumunod, nilimot nila ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila, no? So napaka-ungrateful na response ng mga tao sa Diyos. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno na mangunguna sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Kasi sa dami ng kanilang mga reklamo sa disyerto, lagi nilang sinasabi na dinala mo ba kami dito para patayin? Wala na ba kaming paglilibingan sa Ehipto? Yung mga ganun na mga reklamo nila nung sila ay nahihirapan sa kanila pong
mga buhay sa paglalakbay po nila sa disyerto. So ang makikita po natin dito mga kapatid, hindi naman talaga madali yung buhay. No? Kahit sa atin ang mga mananampalataya, naglalakbay tayo eh. Ang destination po natin is heaven. No? Ang pupuntahan po natin ay yung lugar na kung saan ay nandun po, marireceive po natin ang lahat ng bunga, 'di ba, ng atin pong mga pagpapagal, sa paglilingkod, sa Panginoon. At hindi madali yung daanan na 'yon, no? Hindi madali yung journey po na iyon, no? At may mga pagkakataon na may mga nagrereklamo, may mga pagkakataon na may mga napapagod, may mga pagkakataon na merong mga anong tawag doon, yung nadadapa, no? May mga pagkakataon na hindi na nagpapatuloy sa journey, di ba, papunta doon po sa promise ng Panginoon, no? Maraming mga ganito, no, maging sa kapanahunan po natin ngayon, no? Pero kaya nga napakaganda, 'di ba, na sa buhay po na ito, hindi natin ihihiwalay yung atin pong sarili sa salita po ng Panginoon. Kasi doon po tayo lumalakas, no? Doon po, alam mo, nare-renew palagi, 'di ba, yung atin pong commitment sa Panginoon, na kahit napakahirap po ng journey, nandyan po yung provision ng God, nandyan yung pag-iingat ng Diyos, 'di ba? Nandyan yung pagre-renew ng Lord sa ating mga strength, Nandyan po yung, alam mo, yung pagkalinga, 'di ba, ng Diyos, no? Nandyan siya, 'di ba, nakasama, nandyan siya na tumatanglaw, 'di ba, sa madilim na bahagi ng atin pong journey, at nandyan din naman siya na nagpro-protect sa mga panahon, no? Katulad ng kanya pong ginawa sa mga Israelita paggabi, nagbigay siya ng ilaw upang tumanglaw ito sa kanilang paglalakbay, at kung araw naman ay nagbigay siya ng ulap, 'di ba, upang hindi masyadong mainitan yung mga Israelita sa kanilang paglalakbay. So ganoon din maging sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid. May mga panahon sa buhay ng isang mananampalataya na parang madilim yung journey. 'Di ba, na parang hindi alam mo 'yon, may mga kasi kapag madilim, no, lalo na sa disyerto, 'di ba? Kapag ikaw ay maglalakad doon, may mga possibility of danger mula po sa mga elements, 'di ba, ng environment, no? Pero nag-provide ang God ng light upang makita ng mga tao po na ito ang kanila pong daraanan. So ang ilaw po natin sa mga kapanahunan po na ito, mga kapatid, is walang iba kundi ang salita, 'di ba, ng Panginoon, na kahit magdadaan po tayo sa mga madidilim na pagsubok sa buhay na ito, meron po laging tumatanglaw sa atin, 'di ba, na ilaw na nanggagaling sa salita, 'di ba, ng Panginoon. At doon po tayo lumalakas, no? So siya po yung alam mo, may mga mareklamo talaga sa journey. May mga taong ganun, kahit naman sa atin, may mga makakasama tayo na mga mahihina ang loob, may mga makakasama tayo na mga marereklamo, may mga makakasama katulad din nila sa kanilang journey, 'di ba, into the promised land. May mga away-away na mga nangyari, 'di ba, may mga talagang mga diskusyon, 'di ba, na encounter po nila along the way. May mga ganun talaga na bahagi doon po sa paglalakbay, pero ang maganda po rito, mga kapatid, na kapag sa Lord lang talaga tayo nakatingin doon po sa pangako ng Diyos, ay malalagpasan yung lahat, kasi lahat ng mga nagreklamo sa kanila, lahat ng mga sumuway, lahat ng mga hindi tumalima sa utos po ng Panginoon, na hindi po sila nakarating sa promised land. Wala ni isa.
'di ba, sa kanila. Nagkandamatayan sila sa disyerto. So, ganun din ang titignan po natin as we go on this journey of the so-called life na meron po tayo, 'di ba? Lagi po tayong tatalima, lagi po tayong susunod sa utos po ng God upang tayo po ay makarating doon sa atin pong destination, no? Sabi dito, ngunit ikaw ay Diyos ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, no? Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin. Ilang taon po sila sa disyerto, mga kapatid. Instead na, 'di ba, malapit lang naman yung supposed to be journey nila from Egypt, no? Alam po natin 'yan, pumupunta po tayo sa Ilat, 'di ba? Ilang araw lang supposed to be, makakapasok na sila, makakarating na sila sa promised land. Pero dahil po doon po sa kanilang mga disobedience, na ginawa sa Panginoon. Talagang grabe lang yung training nila yung training nila sa disyerto, naging training field nila, 'di ba, yung disyerto kasi hindi sila maayos Hindi sila hindi nila maayos-ayos yung kanilang mga sarili, 'di ba? Nag-aaway-away sila doon, 'di ba? Sumusuway sila sa Panginoon. May mga nagsasabi kahit yung mga spies na hindi natin kaya yung mga tao na yan. Malalaki sila. Alam mo yun, hindi sila nagtitiwala sa salita po ng Panginoon. Kaya napatagal, 'di ba, yung kanila pong journey. Pero dito makikita po natin na binabanggit po sa atin yung pagiging mapagpatawad at mahabagin po ng Diyos sa period ng 40 years. Grabe yun sa loob ng 40 years. So kung ilang taon po tayo, mga kapatid, 'di ba, na nakikita po natin na talagang pinagtiyagaan lang talaga din tayo, 'di ba, ng Diyos. Dinemonstrate niya, 'di ba, yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan kahit doon po sa mga kapanahunan, 'di ba, na hindi po tayo sumusunod sa Panginoon, at yung kanyang pagiging mahabagin. Kasi kung hindi mahabagin, kaya nga in our prayers, lumalapit po tayo sa isang Diyos na alam mo yon, alam natin na mahabagin, no? Kasi hindi tayo lumalapit kasi magaling tayo, hindi tayo lumalapit kasi mabait tayo, no? Hindi ganon yung rason, 'di ba, ng paglapit po natin sa Panginoon. Kundi lumalapit po tayo dahil meron tayong isang Diyos na mahabagin. Meron tayong isang Diyos na mapagpatawad. Iba po yung iba yung impact nun 'Di ba, na makikita po natin na walang-wala lang talaga tayo. 'Di ba? Wala tayong kwenta, 'di ba? Pagdating sa lahat ng mga achievements natin compared doon po sa mga ginawa, 'di ba, ng Diyos sa atin, no? Kung siguro kung pababayarin lang ng Diyos yung lahat ng mga yung lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay ng isang tao, hindi lang talaga makakabayad ang tao, 'di ba? Kunyari sa ospital, 'di ba? Mahal po yung oxygen. 'Di ba? Mahal yung oxygen, mahal yung alam mo yon, yung kung sa araw sasabihin ng Lord siguro, hindi ko kayo bibigyan ng ng liwanag ngayong paano tayo magtatanim? 'Di ba? Kung walang araw, paano mabubuhay yung mga anong kakainin natin? 'Di ba? Kung hindi niya ibibigay yung ulan, paano mabubuhay yung wala lang talagang kaayos-ayos ang mundo, maging ang buhay ng isang tao kapag hindi i-demonstrate ng God, 'di ba, yung kanyang pagiging mahabagin, no? At yung kanyang pagiging mapagpatawad, no? Sabi ito, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, no? Hindi madaling magalit, no? Ang daming mga pagpapasensya ng Lord na ginawa sa kanila, no? Hindi madaling magalit kasi kung tao lang siguro 'yon,
'Di ba yung tanong ng tanong, minsan galit na tayo dun eh. Ang kulit mo. 'Di ba? Ang kulit-kulit mo, pero sa Panginoon, grabe lang talaga yung kanyang pasensya, no? Na, alam mo yun, siguro pag tinitignan tayo ng Lord mula sa kanyang trono, ano kaya yung nararamdaman niya sa atin, no? Yung natutuwa ba siya sa mga ginagawa natin? 'Di ba, na-a-amaze ba siya sa ipinapakita po nating performance, 'di ba, sa buhay na ito, na kahit ano man po yung ginagawa po natin, nagtatrabaho man po tayo, nagpapahinga man po tayo, o yung mga spare times, 'di ba, natin, nalulugod po kaya ang Diyos, 'di ba, sa mga performance na ginagawa po natin, 'di ba, sa buhay na ito, no? Sabi, hindi madaling magalit, no? At sagana sa wagas na pag-ibig. Grabing description yun, 'di ba, sa Panginoon. Grabe yung pagkakakilala ng author na ito sa Diyos na meron siya. Ito lagi ko pong sinasabi na kung gaano kalaki ang pagtingin mo sa Diyos, ganun din kalaki ang kaya niyang gawin. Itong author na ito nang binabasa po natin, grabing pagtingin niya sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Tayo mga kapatid, gaano rin po natin tinitignan yung Diyos na meron po tayo, no? Kaya't sabi dito, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Pwede namang sabihin ng Lord, sakit talaga ng ulo tong mga tao na ito. Diba? Pumili na nga lang ako ng ibang lahi. Diba? O kaya gumawa na lang ako, mag-create na lang ako ng bago. Kasi pwede naman yun eh. Pero alam po natin, di ba, na wala nang tatalo pa sa pagpili, 'di ba, ng Diyos, kung papaano po niya talaga i-demonstrate ng mabuti, 'di ba, yung kanyang wagas na pag-ibig, yung kanyang pagiging mapagpatawad, yung kanyang pagiging mahabagin, sa pagpili niya talaga, sa mga tao po na ito. Maintindihan lang talaga natin kung bakit sila, 'di ba, yung pinili po ng Panginoon, no? Siguro kung pinili ng Lord ay mga Pilipino, no? Just imagine na lang, no, na kunyari ipapako na si Kristo, sabihin siguro mga Pilipino, wag naman, kasi 'di ba masyado tayong maawain. Masyado tayong alam mo 'yon, madali lang tayong kausapin. 'Di ba? Madali, kaya maraming naluloko sa atin kasi madali tayong magtiwala, 'di ba? Madali tayong madenggoy sa mga sinasabi, 'di ba, ng iba. Iba yung mga lahing ito, no? Alam po natin 'yan na iba sila, no? Ibang-iba lang talaga sila. Siguro kung mga Pilipino lang, 'di ba? Makikita po natin siguro na maiiba yung kwento or maiiba po yung kasaysayan. Kasi patawarin na, ay may iba'y kaawa-awa na ang ginawa. 'Di ba, pinagpapalo na, hinagupit na, tama na. 'Di ba, pero alam po natin, 'di ba, na hindi po alam ng Lord yun kung sino yung kanyang pipiliin na lahi, na talagang makikita ng lahat kung gaano niya demonstrate, 'di ba, yung kanyang pagiging mapagpatawad at yung kanyang pagiging mahabagin, no? Kaya sabi, hindi mo sila itinakwil, verse 18, gumawa rin sila ng Diyos-Diyos ang guya. At sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. So alam natin, 'di ba, yung account po na ito, no? Sa kapanahonan na sinabi ng mga Israelita, patay na si Moses, ang tagal na niya doon, hindi na siya bumalik. 'Di ba? Ang gawin natin, mag-create tayo, 'di ba? Pinangunahan ito ni Aaron, supposed to be ay magbabantay dahil sa takot niya sa mga tao, nagawa po niya, 'di ba, na pangunahan yung mga ganito pong paglapastangan, 'di ba, sa Panginoon, no? Ang daling makalimot ng tao. Kaya nga kahit naman sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, madali lang din tayong makalimot sa lahat ng mga gagawin ng Diyos sa atin. Subukan mong
hindi mag-aral sa salita ng Panginoon, hindi makinig, 'di ba, sa mga katuruan patungkol sa Diyos, yung gugulin mo yung panahon mo sa pakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya, yung mga ganon, sa panonood ng kung ano-ano lang, makakalimutan mo eh. Makakalimutan mo lang talaga yung lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga study, 'di ba? Study to show thyself approve unto God, no? Sinasabi po 'yun, 'di ba, ng scripture. Na kahit sa pananalangin lagi kayong mananalangin, 'di ba? Lagi, 'di ba? Kahit nga yung pagbibigay, 'di ba, sa Panginoon ng ating commitment, 100%, 'di ba, yung nire-require sa atin ng Panginoon. Kasi malalayo talaga Malalayo lang talaga ang buhay ng isang tao kapag hindi po siya talaga naglaan ng kanyang panahon na unahin ang Lord, no? Unahin ang God. Mawawala siya, no? Mapapariwara, kumbaga, 'di ba, yung kanyang buhay, no? So nakita po natin yung nangyari po na ito, 'di ba? Nagalit po itong si Moses, no? Nagkaroon po ng consequence yung kanilang ginawa, na paglapastangan sa Panginoon, no? Sabi dito, labis kanilang nilapastangan, no? Gumawa rin sila ng Diyos-Diyosang guya, na sinabi niya ang Diyos naglabas sa kanila mula sa Ehipto, labis kanilang nilapastangan, no? Ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang. No? Makikita po natin dito sa Lord, hindi nagbabago yung kanyang pangako. No? Hindi nagbabago yung kanyang pangako kahit ang tao, 'di ba, nagbabago. Hindi nagbabago yung pangako, 'di ba, ng Lord. Hindi pa rin niya pinabayaan ang mga tao po na ito sa ilang, sapagkat sabi dito, walang kapantay ang iyong kahabagan. So, pinapaalam po sa atin yung mga description ng author na ito sa Diyos na meron siya, no? Grabe na yung paglapastangan ng mga tao po na ito, pero hindi po nagbago ang Diyos, 'di ba, doon po sa kanyang habag sa kanila. Kaya yung pong sinasabi ko po kanina, na lumalapit po tayo sa Diyos kahit sa mga pag-aaral na katulad nito, kahit sa mga pananalangin, 'di ba, na ginagawa po natin, sa lahat ng mga ministry, 'di ba, na meron po tayo, yun ay dahil sa habag ng Diyos. Kaya maiiba yung maiiba yung pagtingin mo sa lahat ng iyong ginagawa o yung lahat pa ng iyong mga gagawin, 'di ba, sa buhay na ito. Kapag alam mo na nagagawa mo lang yung mga bagay na yon dahil merong mahabaging Diyos na nagbigay sa iyo ng opportunity, 'di ba, na mapaglingkuran siya. No? Ang Lord yung nagbigay ng opportunity. Yun ay dahil sa habag niya, 'di ba, sa tao. Kasi pwede namang sabihin ng Diyos na huwag niyo na akong sambahin. Diba? Hindi ko naman kayo kailangan, hindi naman makakadagdag yung inyong papuri sa pagiging Diyos ko. Kasi nga makapangyarihan siya. Pero dahil doon po sa kanyang habag, no? Grabe lang na grabe lang na bagay yon, no, na dahil po doon po sa kanyang habag, 'di ba, sa tao, inalaw po niya yung mga ganito pong mga bagay, 'di ba, na mapaglingkuran po siya, 'di ba? Masamba siya, 'di ba? Alam mo 'yon, as a sign of our being grateful, 'di ba, sa Panginoon, ay nagbibigay tayo, 'di ba, ng ating papuri, ng ating pagsamba, 'di ba, sa Diyos na ito, no, na nagbigay sa atin ng kanyang habag, 'di ba, ng kanyang wagas, 'di ba, na pag-ibig, ng kanyang pagpapatawad, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? Naglilingkod tayo dahil merong isang mahabagin, 'di ba, na Diyos. Merong isang mapagmahal, 'di ba, na Diyos. Hindi mo inalis, sabi dito, ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsapit ng
gabi, no? Kung tayo lang siguro, ayoko na talagang tulungan yung tao na yan. 'Di ba? Ang tigas ng ulo. Ayoko na talagang ano yan, kasi ganito, ganyan-ganyan. Pero ang Diyos na ito, 'di ba na tinitignan po natin, ang Diyos na ito na pinaglilingkuran po natin, hindi po siya ganon, no? So napakasarap lang talaga na makilala yung Lord po na ito na nagpapakilala sa atin through the scriptures. Kasi siya yung Diyos na talagang pupwede mo talaga siyang mapanaligan eh. Pupwede mo talaga siyang malapitan. Yung hindi ka mangangamba, 'di ba? Yung hindi ka matatakot, no? May mga ganun naka-encounter na po ba kayo ng ganun na parang natatakot ka doon sa tao kasi meron siyang kayang gawin, no? Pero sa Panginoon, sa mga descriptions na binabanggit po sa atin ngayon, hindi siya nakakatakot. Kaibig-ibig lang talaga siya. 'Di ba? Kaibig-ibig yung lahat ng mga ipinapakita po niya. 'Di ba na nakatauhan po niya, yung mga ipinapakita po niya na kanya pong mga ginagawa, no? So, napakapalad po natin na ito po yung Diyos, 'di ba, na pinaglilingkuran po natin, no? Sabi dito, pinatnubayan mo sila, verse 20, ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin, no? Pinatnubayan mo sila, no, ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin, no? Ang tao na nagpapaturo, 'di ba, sa Panginoon, nandiyan 'yan sa mga pages, 'di ba, ng scripture, lalong tumatalino, no? Lalong napapabuti, 'di ba, yung kanyang buhay. Patuloy mo silang pinakain ng mana, no? Kahit reklamo na sila ng reklamo sa mana, at binigyan ng tubig na pamahid uhaw, no? Na pamahid uhaw. Alam mo yan yung provision ng God, mag-ano na lang sila yung mamumulot na lang sila ng kanilang pagkain para hindi na sila mahirapan kasi naintindihan ng Diyos na sa disyerto, hindi naman sila dun makakapagtanim. 'Di ba? Hindi naman sila, alam mo yon yung mamumroblema pa sila. Sasabihin nila, wala kaming makain, anong disyerto ito na pinagdalhan niyo sa amin. 'Di ba? Provide na lahat ng Lord, binigyan sila ng mana, 'di ba? Yung pagkain na sa langit mismo nagmula. 'Di ba? Yung pagkain na ito, 'di ba, ay talagang ang Diyos po yung nagkaloob, 'di ba? Mamumulot na lang po sila, no? Pero nung sabi nila, wala man lang bang karne? 'Di ba? Karne naman yung hinanap, binigyan din sila, 'di ba, ng Lord ng kanilang karne, no? Sabi dito, patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamahid uhaw. 40 taon, 40 years mo silang kinalinga sa ilang. Alam mo yon, yung 40 years na yon, mga kapatid, 'di ba? Talagang ipinaranas lang talaga at pinaramdam ng Diyos kung gaano siya kabuti sa buhay nila. Yung wala silang ibang yung wala silang ibang maasahan, ang Lord yung nagpro-provide 'Di ba, tinuruan sila patungkol sa security, iingatan ko kayo, ako yung magtatanggol sa inyo, ako yung humarap dito sa mga Egyptians, sa mga kasundaluhan ng Pharaoh. 'Di ba, doon pa lang ay makikita po na, alam din po natin na ang Lord din yung gumawa ng kanyang kaparaan upang mawasak yung mga wall, 'di ba, ng Jericho. Grabe lang yung pagtuturo talaga sa kanila ng Diyos during that period ng 40 years nila, 'di ba, sa ilang, no? Sa atin, mga kapatid, ilang taon na rin po tayong tinuturuan ng Diyos. Kung siguro, no, yung alam mo yun, yung nasa field ka, 'di ba, na kung saan ay talagang wala kang ibang nakikita kung hindi yung pagtuturo, 'di ba, ng Diyos, no? At sabi dito, 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Mga tsinelas nga nila hindi napudpud 'Di ba? Grabing provision yun ng Lord,
'di ba, sa kanila. Hindi sila nagkandamatayan, 'di ba, sa ilang, hindi sila tinuklaw ng mga mga poisonous na mga ahas diyan, or kung ano man yung mga pupwedeng o ng lamok, 'di ba, na pupwede yun, 'di ba, na ikamatay po nila, no? Pero protektahan po sila, 'di ba, ng Diyos, at hindi sila nagkulang sa lahat ng kanila pong pangangailangan. Hindi nasira, ito yung sinasabi ko, hindi nasira ang kanilang mga kasuotan. Ang tagal na yun, meron ba kayong maalala, mga kapatid, na damit? Parang parang may na-encounter ako na matanda na sinasabi na, itong damit ko na ito, kamishim siya na, di ba? Kung 40 years na, 20 years na, sa atin ilang taon nagtatagal, di ba, yung ating mga kasuotan. Pero ito, makita po natin, no, 40 years, sabi dito, hindi nasira ang kanilang kasuotan, ninamagaman ang kanilang mga paa sa paglalakad. Yung isang araw lang, mga kapatid, di ba, nagtitrip tayo sa disyerto, nakakapagod na. Ito pa kayang 40 years? Yung alam mo, yung isang taon ka nang naglalakbay, di ba? Parang ang tagal-tagal na nun. 40 years ito. Pero grabe yung provision ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, di ba, sa kanila. So naglalakad lang talaga sila, di ba, sa kapanahunan na iyon, na wala pang eroplano, walang barko, di ba, or yung mga sasakyan na katulad ng meron po tayo ngayon. Naglakad po sila sa loob ng 40 taon. Sabi daw, pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan, ang lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hesbon, at ang lupain ni Haring Og ng Bashan, no? Pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno, no? So alam po natin yung mga kwento po na ito, no, na doon po sa kanila pong pagsakop, ang Diyos yung nangunguna, 'di ba, sa kanila, no, sa pakikipaglaban. May mga instances na sila mismo yung gumagawa ng kanila pong kaparaanan at hindi po sila nagtatagumpay, no? Kaya maalala natin na binanggit ng isa pong lingkod ng Diyos sa kanila, binanggit ng tao po na ito sa Diyos, na kung hindi ka sasama sa amin, hindi na lang kami tutuloy, di ba? Dahil alam niya yung danger, di ba, ng paglalakbay na hindi po kasama ang Diyos. Kahit sa atin, mga kapatid, sa mga paglalakbay natin sa buhay na ito, napaka-dangerous na hindi po natin kasama ang Diyos na makapangyarihan, 'di ba? Na creator ng buhay natin, creator ng lahat ng bagay. Kasi siya lang yung higit na nakakaalam kung ano yung makakabuti, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Kanaan. Sa harap nila itinalo ang mga kanineyong naninirahan. Doon ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at lahat ng mamamayan sa lupain upang sa kanila'y gawin ang anumang naisin. Pinasok nila at sinakop ang mga pader na lunsod, nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. So ito yung mga ito yung mga pinaka iniingatan na kayamanan sa mga kapanahunan po na iyon. Pero kapag ang Diyos yung kumilos, mga kapatid, wala ni isa man na po pwedeng makaprevent sa kung ano yung gustong gawin, 'di ba, ng Diyos. Kahit matibay yung kanilang mga military, 'di ba? Yung mga kanilang mga tanggulan, magagaling sila na mga warrior. Pero sino nga naman kasi ang makakalaban, 'di ba, sa Diyos na makapangyarihan? At
ang makikita po natin sa account na ito, kayang gawin ng Diyos na ibigay kung ano man yung pinangangalagaan ng tao, 'di ba? Na hindi nagbibigay, 'di ba, ng obedience sa Panginoon. In short, mga kapatid, ano man yung meron tayo sa kapanahunan na yon, pwedeng mawala yan kung nanaisin ng Diyos. Yung mga itong mga tao na ito na ipinasakop ng Diyos sa mga Israelita, hindi itong mga kumikilala sa Diyos Hindi ito mga sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. Ito yung mga pagan na mga pag sinabing pagan, 'di ba? Sila yung mga hindi pinili, supposed to be ng Lord. Nandito na yung kanilang mga kabuhayan, no? Pero wala po silang nagawa, 'di ba, upang protektahan po yung mga bagay na ito, no? So kung material lang, 'di ba? Kung kayamanan lang yung hanap ng isang tao, sa Diyos niya itong matatagpuan, 'di ba? Sapagkat sino ba yung creator? Walang iba kung hindi ang Diyos, no? So sabi dito, sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Siya po yung nagpala, siya po yung nagbibigay, 'di ba, ng blessing sa tao. Wala naman talagang Israel kung hindi dahil sa Diyos. 'Di ba? Walang sa pangalan pa lang, ulitin natin, 'di ba? Ito ay dahil sa Panginoon, no? Ang Diyos yung tumutulong, 'di ba, sa bansa po na ito, no? Kung titignan po natin, 'di ba, kahit yung ulan, hindi naman laging umuulan, pero grabe po yung provision ng God. Kung papaano po niya sinusuplayan, 'di ba, ang bansa po na ito. Napakaliit lang na bansa compared sa lahat ng mga bansa, 'di ba, sa buong mundo. Pero grabe yung pagpapala, 'di ba, na nakikita po natin na ginawa at ginagawa ng Diyos sa bansa po na ito. So yun po mga kapatid, yung atin pong lesson, at itatype po na lang po yung ating question. Erev Tov po.